Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Una, Happy Fiesta sa inyong lahat. Pakibati naman ang inyong mga katabi ng Happy Fiesta. Happy Fiesta, maligayang kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na inang si Maria. Isasama din po natin sa ating mga panalangin nitong mga nakakaraang mga araw. Dumaan tayo sa napakalalakas na mga ulan, hindi ho ba? Halos isang linggong walang pasok, nasa tahanan lamang ang mga estudyante. Subalit marami tayong mga kababayan ang nawala ng hanap buhay, nawala ng tirahan, nawalan din ng mga mahal sa buhay dahil dito sa napakalakas na mga pag-ulan. Kaya nga isasama natin sila sa ating mga panalangin. Sila na dumadaan sa mahigpit na pagsubok, lalo na sa panahong ito ng mga kalamidad. Kaya nga patuloy ang ating paanyaya na alagaan natin ang ating kalikasan. Nandoon na huwag tayong basta-basta magtatapon ng basura kung saan-saan. Nandoon ang pagtatanim din natin dapat ng mga puno. Nandoon na dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan. Napunan nyo ba? Pataas na ng pataas yung mga baha. Yung dati-dati doon sa Tanay, sa Antipolo, sa Baras, na hindi naman binabaha. Ngayon talagang halos ang lalaki na ng baha. Konting ulan, baha na. Konting ulan, nandoon na sila'y nagsisilikas na. Kaya nga, ang pag-ibig, ang pagmamahal natin sa kalikasan ay dapat nating aksyonan. Hindi lamang nating dapat sabihin, bagkus dapat meron din tayong ginagawa. At dapat din sa ating mga estudyante, sa ating din mga mag-aaral, simulan din natin dun sa mga maliliit na bagay. Yung pangangalaga sa kalikasan ay sinisimulan po sa mga maliliit na bagay. Kapag tayo ay walang disiplina, nandoon na hindi rin po natin napapangalagaan ang ating kalikasan. Kaya nga, ipagdarasal natin, isasama natin sa ating mga panalangin yung mga kapatid nating dumaan sa mahigpit na pagsubok dulot ng kalamidad na ito. Para sa ating pagninilay, kapag halimbawa ba kayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, madalas sinasabihan tayo ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sasabihin sa atin, lakasan mo ang iyong loob. May nakapagsabi na ho ba sa inyo ng ganon? Na kapag halimbawa tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, o kaya kapag tayo ay nakikiramay, kapag halimbawa mayroong pinagdaraanan yung ating kaibigan, yung ating kamag-anak, tatapikin natin sa balikat at sasabihin natin, lakasan mo ang iyong loob. Importante na malakas ang ating kalooban. Importante na malakas ang ating loob, lalo na sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At yan po yung sinasabi sa ating unang pagbasa ngayon. Narinig natin mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabihan niya ang bayan ng Diyos, lakasan niyo ang inyong loob. Yung bayan ng Diyos na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Yung bayan ng Diyos na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, sinasabihan ni Isaías, lakasan mo ang iyong loob. Alam nyo mga kapatid, importante pala na gano'n, may magpapalakas ng ating loob. At sino ang magpapalakas ng ating loob? Nandiyan ang ating pamilya, nandiyan ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, ang simbahan na nagsasabi sa atin, lakasan mo ang iyong loob. Pwede bang harapin mo ngayon yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Ba't parang pabulong ata, hindi naman niya marinig yung sinasabi natin, Lalakasan natin ang ating loob. Na kung minsan, kahit tayo nanghihina, kahit tayo yung nawawalan ng loob, pero kapag nandoon na pinalalakas natin ang loob ng ating kamag-anak, ng ating kakilala, ng ating kaibigan, ng ating mga anak, lumalakas din ang ating kalooban. Diba, totoo naman ho yan, mga magulang, Yung mga magulang na kahit na kuminsan, nanghihina na ang ating kalooban, pero dapat manatili tayong malakas ang loob. Kinakailangan nating maging matatag. At paano nga ba tayo magiging malakas ang loob? Sinasabihan tayo, kumapit tayo sa Panginoon. Ilalapit natin ang ating kapwa sa Panginoon.
At ganun yung nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Isang taong may karamdaman ang inilapit ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kakilala sa Panginoon. Importante pala ho yun, ano? Na tayo mismo idudulog natin, ilalapit natin ang ating kapwa-tao sa Panginoon. Sabi nga nila, ang pinakamagandang uri ng panalangin ay panalangin para sa kapwa. Ang pinakamagandang uri ng panalangin ay panalangin para sa iba. Oo, importante po na pinagdadasal din natin yung ating mga kahilingan, yung ating mga pangangailangan. Subalit sa panalangin, dapat idinudulog natin ang ating kapwa kay Jesus. At ganun yung nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Inilapit ng kanyang mga kaibigan yung taong may karamdaman kay Jesus. Isang taong bingi at utal. Pipi, ika nga. Ang isang taong bingi, kapag siya ay pinanganak na bingi, automatic po yun, napipi na rin. Bakit? Sapagkat hindi niya naririnig kung ano nga ba yung mga salita. Subalit, sa pagdulog kay Jesus, ano ang ginawa ni Jesus? Pinagaling niya ang taong may karamdaman. Nandoon ba na namnamlay yung mga taong nagdulog kay Jesus? Hindi po. Nandoon ba na nawalan sila ng loob? Hindi po. Nilakasan nila ang kanilang loob at lumapit sila kay Jesus. Isang buong sambayanan na dumudulog at lumalapit kay Jesus. Kapag pala tayo may kakampi, kapag pala tayo may kasama, lumalakas din ang ating loob. Diba? Kung minsan kapag tayo naglalakbay doon sa isang lugar, gabi, madilim, walang ilaw sa kalsada, kapag tayo nag-iisa, parang nakakatakot na mag-drive. Pero kapag meron tayong kasama, kapag meron tayong mga kakilala na kasama natin doon sa sasakyan, lumalakas ang ating kalooban. At mga kapatid, ganito rin po yung nangyari sa atin. Marahil yung taong may karamdaman, nanghihina na ang kanyang loob. Subalit dahil doon sa mga taong nakapaligid sa kanya, tumitibay at lumalakas ang kanyang kalooban. At dito mga kapatid, sinabi ni Jesus yung isang salita. Ang sabi ni Jesus, Ephata. Pwede bang pakiulit natin yon? Ephata. Ano ibig sabihin ng Ephata? Yung Ephata, sabi sa gospel natin ngayon, mabuksan. Alam nyo, merong ilang mga salita na pinreserve sa Bible, lalo na sa gospel, yung mga salitang si Jesus mismo ang nagsabi, ang umusal. Halimbawa, nung event na kung saan binuhay ni Jesus yung isang maliit na bata, sinabi niya doon, Talita Kumi. Hindi lamang basta tinranslate yung salita, bagkus kinuha mismo yung salitang iyon. Nang si Jesus ay nakapako doon sa krus, sinabi ni Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hindi lamang tinranslate na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bagkus, kinote mismo yung salitang iyon ni Jesus. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig din natin na sinambit ni Jesus yung salitang Ephata, mabuksan. Ano ba ang bubuksan? Bakit kinakailangan buksan? Bubuksan sapagkat nakasarado ang tenga. Bubuksan sapagkat nakasarado ang bibig. Alam nyo, napakalaking konsolasyon po para sa atin yung ating unang pagbasa ngayon. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, oo, dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, pero darating ang araw na ang bulag ay makakakita, ang bingi ay makakarinig, ang pipi ay makakapagsalita, ang mga lumpo ay makakalakad. Siguro kung tayo yung may karamdaman, sasabihin natin, wow, yun ay magbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sapagkat akong dumadaan dito sa mahigpit na pagsubok na ito at narinig ko yung pangakong iyon ng Diyos, yun ay aking panghahawakan. Yun ay magbibigay sa akin ng lakas ng loob. Paano nga ba binuksan ni Jesus ang tenga at ang bibig ng taong bingi at pipi sa ating ebanghelyo ngayon? 3 bagay yung ginawa ni Jesus. Una,
inilayo muna siya ni Jesus. Pangalawa, hinawakan siya ni Jesus. Pangatlo, hiningahan siya ni Jesus. Tatlong bagay. Una, inihiwalay siya muna ni Jesus. Bakit inihiwalay muna yung taong iyon? Pwedeng-pwede naman na sa napakaraming mga taong naroroon, papagalingin ko yung taong may karamdaman. Sisikat pa ako, magiging tanyag pa ako, mababalita pa ako sa lahat, uy, si Jesus nagpapagaling sa mga may sakit. Bakit kinakailangan pa niyang ibukod, ihiwalay yung taong iyon? Bakit? Sapagkat ang nais ni Jesus ay magkaroon ng personal na relasyon ang taong ito sa Kanya. Nais ni Jesus na magkaroon ng malalim na ugnayan ang taong ito sa Kanya. Mga kapatid, magandang tumigil tayo doon sa mandali. Di ba kapag tayo din naman dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ano ang ginagawa natin? Nananahimik. Pumupunta dito sa simbahan. Pumupunta sa Blessed Sacrament para manahimik. Bumubukod ng sandali para na sa ganon magkaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus. Hindi ho ba ganon din naman ho tayo? Na kung saan titingin lang tayo kay Jesus at sasabihin natin, Panginoon, nanghihina ako. Nawawalan na ata ako ng loob. At dun sa pagkakataon na yon ng oras ng panalangin, pinalalakas tayo ni Jesus. Nanghihina na ba ang iyong loob? Baka kulang ang iyong panalangin. Nanghihina na ba ang iyong loob? Baka kinakailangan mo munang manahimik, sumandali. Yun po yung una. Pangalawa, ano ang ginawa ni Jesus? Hinawakan ni Jesus ang may sakit. Alam nyo, sa kultura ng mga Hudyo, kapag ikaw ay may karamdaman, lalo na kung ikaw ay may ketong, hindi ka hinahawakan. Hanggat maaari nga, lumalayo yung mga taong iyon. Baka ako mahawa sa iyo, lumayo ka sa akin. Di ba? Ganun nga kapag meron tayong mga dadalawing may karamdaman, no, ayaw nating hahawakan kasi baka mamaya mahawa tayo. Lalo na nung panahon ng COVID. Di ba? Na kung saan ayaw nating mahahawakan man lang kasi baka mamaya mahawa tayo. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Hinawakan niya ang taong may karamdaman. Sa kultura ng mga Hudyo, kapag yung isang taong malinis ay humawak doon sa may karamdaman, siya ay nagiging marumi. Pero ano ang nangyari kay Jesus? Imbis na maging marumi yung malinis, yung marumi ay naging malinis. Yung may karamdaman mismo ang luminis dahil sa kalinisan ni Jesus. Mga kapatid, magandang tumigil tayo doon sa mandali. Sa buhay natin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kanino tayo kumakapit? Kanino tayo humahawak? Sa pera ba? Sa patalim ba? Sa ibang tao ba? Hindi ba pwedeng kapitan natin si Jesus? At sa pagkapit natin kay Jesus, doon mabubuksan ang ating mga mata sa pangangailangan ng ating kapwa-tao. Dito sinasabihan tayo, buksan mo ang iyong mga mata. Makita mo ang pangangailangan ng iyong kapwa-tao. Ephata, mabuksan. Hindi lamang ang mata, bagkus ang ating mga tenga sa pangangailangan ng ating kapwa-tao. Naririnig mo na humihingi ng tulong, wala ka pa rin pakialam. Naririnig mo na ang pangangailangan niya, wala ka pa rin pakialam. Manhid ka pa rin sa pangangailangan ng iba. Sana marinig mo yung pagsasabi ni Jesus, Ephata, pagkapit. Paano po pinagaling ni Jesus yung may karamdaman? Hinawakan niya ang taong ito at ito'y gumaling. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mahiya, huwag tayong mabahala. Kasama natin si Jesus. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, paano pinagaling ni Jesus yung may karamdaman? Hiningahan ni Jesus ang taong may karamdaman. Napabuntong hininga si Jesus. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga.
Pwede namang pagalingin ni Jesus yung taong iyon na siya na lamang. Bakit kinakailangan pa niyang dumulog sa Ama? Pwede naman sabihin na lang niya doon sa taong iyon, magaling ka na, sige na, umuwi ka na kahit hindi pa niya hawakan, kahit hindi pa niya ibukod. Pero bakit tumingala pa siya sa langit at nagbuntong hininga? Doon, nire-recognize niya ang Ama na nagbigay ng pag-asa doon sa unang pagbasa natin ngayon, na darating ang araw na makakakita ang mga bulag, makakapagsalita ang mga pipi. At ngayon, ito na yung katuparan ng pangakong iyon. Yung hininga ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo, nandoon na kung saan sa pasimula pa lamang ng hingahan ng Diyos, ang alabok, ito'y naging tao. Nang hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad matapos siya'y muling mabuhay, ipinadala niya ang Espiritu Santo. Nung tayo ay kumpilan, hiningahan tayo at ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, kitang-kita natin yung Holy Trinity, ang banal na Santatlo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na nakagabay, nakasuporta, nakatulong para sa bawat isa sa atin. At nagsasabi sa atin, Ephata, mabuksan. Sa sandali po na tayo ay nanghihina, sa sandali po na nabubulag-bulaga ng ating mga mata, sa sandali po na nagbibingi-bingihan tayo, sa sandali po na napipipi tayo sa pagsasabi ng katotohanan, marinig nawa natin ang kataga ni Jesus na sinasabihan tayo, Ephata. Ganun na rin sana pag-uwi nyo ng bahay, kapag ang inyong asawa, mga anak, nagbibingi-bingihan sa utos ninyo, ayaw kayong pakinggan, sabihin nyo sa kanya, Ephata. O baka mamaya sabihin ng mga anak nyo, ano ba sinasabi ng nanay ko? Ano sinasabi ng tatay ko sa akin? Pero mabisa po ito, mga kapatid, sapagkat ito po yung salita mismo ni Jesus na ibinibigay sa atin. Nanghihina na ba ang iyong loob? Lakasan mo ang iyong kalooban. Kasama natin si Maria. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan. Palakpakan naman natin ang ating mahal na ina, no? At batiin natin siya ng maligayang kaarawan. Ibinigay sa atin ang isang nanay at yung isang nanay na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kapag tayo nanghihina ang kalooban, dumudulog tayo sa ating nanay at ang nanay natin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Halina mga kapatid, palakasin natin ang ating kalooban. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid,